Kasi kung hindi yan pinapractice natin, ang pinapractice natin ay ang yung hindi pagpapakabanal. Ang utos sa atin ay magpakabanal. Kaya nga sinabi dito sa Matthew 6 verse 15, ang hindi magpatawad ay hindi rin patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Ito yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo ko. Sumunod at matakot sa Diyos. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ito yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ano sabi doon? Tayo ay magpakabanal. Ito siya. Ang utos po sa atin ay magpakabanal. Yun yung pa-practice po natin. At ito yung isang bagay na lagi natin tandaan. Ang Diyos ay nagbigay ng palatuntunan kung paano tayo mamuhay sa mundo ito. Ano po? Nagbigay siya ng palatuntunan. Upang kung sino man ang mawala, hindi tayo masaktan ng sobra. Ang sabi dito sa Matthew chapter 10, verse 37, ito po ang sinasabi. Matthew chapter 10, verse 37. Ang umibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Pero hindi po inutos dito na hindi mo iibigin yung iyong magulang. Sapagkat inutos ito sa Ephesians chapter 6 na ang sabi doon, mahalin mo ang iyong magulang. Ang sabi po dito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ito'y matuwid, igalang mo ang iyong ama at iyong ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaang kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. So, malinaw yun na iibigin natin ang ating mga magulang. Kung babalikan natin yung 10:7 ng Matthew, ang sabi dito, ang umibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Sino ang dapat ibigin? Una, siya. Dahil yung parents natin, mawawala to. Kung mas inibig natin ng sobra, yung ating magulang nang higit sa Diyos, pag nawala yung magulang natin, sobrang sakit. Ito yun. Yung palatuntunan na binigay sa atin ng Diyos. Ang sabi pa rito, ang umibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, anak, parents, lahat yan pangalawa lang. Una yung Diyos. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus, nasabi sa 38, at sumunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. So, meron po talagang pagtitiis na gagawin ang mga Kristiyano. May sinasabi pa dito sa Luke, chapter 14, verse 26. Ang sabi po ay ganito, kung ang sino mang tao pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, oo, pati sa kanyang sarili, sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko.
So, pinapalabas ng talata na dapat nating ibigin unang-una ang Diyos. Upang mawala man ang parents mo, ang kapatid mo, ano pa, boyfriend mo, hindi masakit. Kasi, mas inibig mo una, mas inibig natin una yung Diyos. Kasi lahat nga po na binabanggit dito, yung sa verse, sa number 1, lahat yan patungkol sa kapwa. So, malinaw doon na upang hindi tayo masaktan ng labis, ang una natin ibigin po ay ang Diyos. Mawala man lahat, hindi tayo masasaktan ng sobra. Balik tayo doon sa ating paksa. Ang sabi ng Diyos, dahil ang teksto natin na ito, ang sabi sa Ephesians 4:31-32, yung galit, kapaitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, masasamang akala. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Apostol Pablo, sa sulat niya sa Efeso, alisin. Alisin nawa natin. Kung pwede natin i-apply sa ating sarili ang sulat na ito ng Apostol Pablo. Ano sabi niya? Ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panlilibak, at ang lahat ng masamang akala, mga alis nawa sa inyo. Ano yung gagawin ng mga Kristiyano? Ito po sa verse 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Maawain, umahabagin. Magpatawad. Sabi ni Apostol Pablo, magpatawad. Mahirap po ito na gawin kapag meron kang galit dyan sa puso. Pero ipinapaalis nga po ng Diyos yan sa atin. Upang hindi tayo masaktan ng labis, ang una nating gawin ay mas mahalin natin ng Diyos bago ang lahat ng ito. O yung kapwa na sinasabi. Kasi kahit parents mo, kapwa, tao niya. Para kung wala lahat ito, hindi ka masyadong masaktan dahil mas inibig mo ang Diyos. Ano sabi? Magmagandang loob kayo sa isa't isa, magmahabagin, mga patawaran, gaya ng pagpapatawad ng Diyos kay Kristo. Ano sabi ng Romans chapter 12 verse 17-21? Paborito po ito ni Brother John nung kami po ang nag-aaral ng preacher training program dito sa inyo. Sayang wala siya. Romans chapter 12 verse 7, sabi doon, huwag tayong pataig sa masama, hindi pagkustaigin natin na mabuti ang masama. Ang sabi sa Romans chapter 12 verses 17 to 21. Ang sabi po ay ganito, huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Ang sabi dito, huwag kang gumanti. Ang sabi nga doon sa kasabihan Tagalog, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero may bago na po ngayon. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng bulaklak. Pero kasama yung pasok. Kaya mas matindi siya. Joke lang po yun. Ang sabi po dito, huwag tayong gumanti. Huwag magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao.